Oo nga eh. Ang unang beses kong natuklasan itong proyektong ito ay noong ginagawa pa naman namin yung Maria Clara Ibarra. Oo, so during that point, they mentioned that may chance nga daw na, ay sorry, Tagalog nga pala. Noong mga panahon iyon, naibigkas nila sa akin na magkakaroon kami ng isang napakalaking proyekto na makakapagbigay ng inspirasyon sa mga estudyante, Pilipino, and noong mga panahon iyon, syempre, umuo agad ako. Sapagkat ito'y napakagandang teleserye. So, ayun. And then ngayon, nandito na kami, kaharap na kita. And maraming salamat sa lahat na nandito, sa mga aming bosses, kay Miss Annette, kay Miss Annette. Ayaw na daw. Yung mga sila. Tapos, of course, sa Netflix, malaking pasasalamat ko dahil syempre, nabigyan kami ng isa pang plataforma na plataforma para maipakita yung ginagawa namin. Yun po. Salamat po sa iyo. Salamat. Palakpakan naman natin. Ay po, Barbie, nung nalaman nyo, anong na-feel mo? Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa lahat po ng dumalo ngayong araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Baby Ay. Napakaganda mo ngayon. At napakapayat. Nakita na tayo. Noong una ko pong nalaman na magiging parte ako nitong programang ito, ibang klase po talaga yung tuwa na naramdaman ko. Tapos, nung nalaman ko pa kung sino-sino ang makakasama ko, lalo akong natuwa at lalo akong nasiyahan dahil lahat po sila ay malapit sa aking puso. Lalo na ang aming direktor, si Direk Dominic Zapata. Masayang-masaya po ako na makatrabaho siya ulit dito. At sobrang gaan kung ano ang ikinagbigat po ng storya at ng material namin. Yun ang ikinagaan ng buong produksyon at kada kami ay nagtitaping dahil po yan kay Direk Dom. At syempre sa aming lahat. At gusto ko rin po magpasalamat sa tiwala at suporta na binibigay ng Netflix dahil ito po ang unang-unang partnership ng Netflix at GMA. Kaya maraming salamat po. Katunayan yan, ang programa po natin Pulang Araw ay una natin mapapanood sa Netflix. Kaya maraming salamat. Salamat, Barbie. Ngayon, Alden at Sanya, paano naman kayo nung nalaman niyo yung proyekto? Anong naramdaman niyo? Dali niyo kami. Actually po, lingid sa kaalaman ng nakararami. Nabanggit na po ito sa akin ng aking boss na si Miss Annette. 10 taon nang nakakalipas. Wow! Yes, actually, surprising lang. Ito po yung totoo. Na ang Pulang Araw po ay matagal nang nasa baon ng konserto ng GMA. At pagkatapos ng 10 taon ay ngayon siya ulit nabigyan ng pagkakataong gawin. Na nakakatuwa at nakaka-proud na ang dami nang naging pagbabago sa storya at sa laman ng Pulang Araw. Ngunit hindi nila tinanggal ang pangalan ko sa kanilang isipan. Kaya nagpapasalamat ako sa aking ano ba yung home network sa Tagalog? Tahanan. Sa aking tahanan na sinama pa rin po nila ang aking pangalan sa hanay ng mga artistang gaganap dito. At nagpapasalamat din ako sa Netflix sapagkat ito ang kauna-unahan partnership. Hindi ko talaga alam yung Tagalog. Wala talaga yun. Pagkakaibigan. Ayan, at sa punong panulat siyempre ng aming head writer na si Miss Suzette Doctolero. Miss Su. At masasabi ko lamang po ay hindi po ako nagkamali sa pagtanggap sa proyekto ito dahil habang ginagawa namin ito sa aming mga nakaraan na
pagtitaping, nakikita na namin yung laki at yung effort at ganda ng storya ng Pulang Araw. Ngunit nabigyan kami ng pagkakataon na mapanood ito at masilip ang ilan sa mga eksena naming nakunan, ay talagang lalo namin naramdaman yung pagiging excited. Wala talagang Tagalog yun. At ang galak at ang aming excitement, wala talaga eh. So, diretso ba ito? Hirap po, nahihirapan na ako. So, nung pinapanood na nasilip namin yung mga pilot scenes na nauna namin, hindi kami makapaghintay na makita ito ng nakarami kasi I think this is the most relevant and the most important series of 2024. So, malapit na po ang Pulang Araw. Siyempre, sa Netflix po mapapanood nyo, and then sa July 26 and sa July 29 po mapapanood na ng karamihan sa GMA. Salamat po. Yun, naabangan namin yan. At Binibining Sanya, napakaganda. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, maraming salamat po sa binigay ninyong oras ngayong araw na ito. Wala na po akong hiling ngayong araw na ito, kundi ma-inspire tayong lahat sa lahat ng pinaghirapan ng buong production, ng buong network natin, ng buong mga cast, lahat. Yun lamang po yung gusto ko sabihin. Kasi nasabi na nilang lahat eh. Pero yun nga po, balik po tayo dun sa kung bakit ko ito tinanggap. Unang-una po sa lahat talagang, sino ang hindi tatanggap sa ganito magandang proyekto? Diba? Wala. Umpisa pa lang, totoo po yung sinabi ni Barbie, Alden, David, na yung samahan pa lang ng mga cast, yung director pa lang namin, napakahusay nating manunulat, Miss Suzette Doctorero. Habang kinukwento po sa akin ni Miss Suzette po ito, mismo siya po ang kasama ko, ang ka-zoom ko nung araw na binanggit sa akin itong show na to. Naiiyak na po talaga ako. At maraming salamat po sa napakaganda ninyong nilikha. Yan, nilikha. Tama ba, nilikha? Pero yun lang po, wala pong aayaw at walang hihindi dito sa napakaganda proyekto na to. At sana po, ngayong araw na to, ay kayo na mismo ang magsabi, kayo na mismo ang humusga kung ano ba ang Pulang Araw. Maraming salamat po. Di ba 10 taon pa lang sinabi na sa'yo ko? Yes, actually. Ganun kaaga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. So, I think ang pinaka-importanting elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung ano mga kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento? Bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa henerasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong magagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun. So ito yung show na yun. Ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo at lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So, yun po. Maraming salamat. Kung tutuusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutuusin, kailan lang, di ba? So, importanteng maalala natin yan at maalala natin bilang Pilipino. Pwede bang may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din mo namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito. At malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ng aking ate Teresita dito. Napakahula
kulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na anong kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Godabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino ng mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Godabil dito sa programang ito. Pagpapalik tanaw natin, pagbibigay ng respeto dun sa mga taong nakaranas ng hirap ng panahon ngayon. Na hanggang ngayon, nasa riwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong henerasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II ng panahon ngayon, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa kanila. Grabe, David. Sabi lang nila lahat yan. Mamaya ako na ulit tanongin mo. Siguro ang aking maitadagdag ay siguro yung ang tinatakil kasi namin sa teleserye ito, not just yung nangyari noon, but also yung human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tuhad. Thank you. Dahil syempre, ang maraming mga problema, diba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon, yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David. Ayun, habang pinag-uusapan natin to, meron tayong tanong galing sa Maganda Ba Movie. At kadugtong lang to nung pinag-uusapan natin ngayon. So, ang tanong nila, in what ways do you hope the show Pulang Araw will shed light on lesser-known aspects of Filipino history and culture during the Japanese occupation? Ano yung mga lesser-known aspects siguro hindi natin alam ng henerasyon ngayon na ipapakita niyo sa Pulang Araw? Siguro, ang natutunan ko po at na-discover ko habang ginagawa ko itong Pulang Araw ay yung misunderstanding between yung lahat ng mga bansang naglalaban-laban na parang naunahan ng takot yung mga Pilipino. Kaya parang in a way, hindi naman talaga lahat parang kumbaga natakot tayo eh. So may panahon na tayo ang unang parang kumitil sa mga Hapon, di ba? Kinuha natin sila, kinulong natin sila, tama ba ako? So ganun, may miscommunication na nangyari, misunderstanding, naunahan ng takot, andun lahat sa paano ko maisasalba ang bayan ko, ang mga tao ko, ang bansa ko, andun agad. So hindi nagkaroon ng maayos siguro na parang pag-uusap, kaya naging gera siya eh, ganun. So yun yung na-discover ko na ganun pala yun. Kumbaga kung naayos pala, naisaayos ang lahat, hindi magkakaroon ng gera. Kung nagkaintindihan lahat, okay pala, wala palang kailangang mapagdaan ng ganung hirap. Kasi bilang si Adelina, naramdaman ko yung sakit eh, na buong pamilya ko parang hindi ko na alam kung kinabukasan ba makikita ko pa sila. Ang hirap ng ganung pakiramdam, tapos kailangan mo mag-perform sa Godabil kasi trabaho mo yun. Diba? So, ganun yung hirap eh, na lahat nagsimula sa takot hanggang sa nagkaroon na ng puot, ng galit, ng lungkot, na wala na yung saya, hindi ba? Yung mga pangarap mo, hindi mo alam kung matutupad mo pa. Kaya sobrang ang daming take away talaga dito sa show na ito. Kaya very relevant siya until today. Yan po, thank you. Isa siguro sa mga hindi alam ng karamihan ay yung binanggit ni Barbie kanina, which is yung bodybuild in short. So yun yung parang pinaka-entertainment. Yun ang entertainment industry ng mga Pilipino during that time. And hindi nila alam na kahit umusbong na ang gera, which is yung World War II, tuloy pa rin ang performance sa bodybuild. Yun yung kinikwento sa amin ni Direk Dom and Miss Sus na parang
regardless kung nagpa-perform, tumunog yung siren, magbobombahan, titigil yung show, pagtapos na, perform ulit. So tuloy ang buhay. Pinilit nila ng pinilit na ituloy ang pagpa-perform at ang buhay pinagpatuloy nilang gawin despite of the war that's happening around them until such time na naging out of control na yung gera. Masyado na nang kinuha yung kabuhayan ng nakararami, which is between the Americans and the Japanese during that time. So, doon din ako nagugulat sa aspeto niya na parang hindi, na ang Pilipino talaga is very resilient. Regardless of what's happening around them, talagang sisikapin nilang mabuhay at maging masaya not until such time na hindi na talaga kaya. So yun yung nangyari dito sa Pulang Araw. And during World War II na, I think yun yung natutunan ko while doing this. Nakaka-excite. Sanya? Sa akin naman, all we knew about Japanese war kasi is on how Filipinos kasi parang nakasurvive doon sa war na yan eh, kung paano tayo nagkaroon ng freedom. Kasi nakalagay sa history natin eh. Pero dito kasi sa Pulang Araw, it should light on us Filipinos sa pagiging resilient natin nung panahon ng digmaan. Dahil nung panahon na yun, hopeless yung situation natin eh. Wala tayong ibang alam kundi mabubuhay ba tayo o mamamatay tayo sa kamay ng mga Hapon. Nandun rin yung dasal na lang yung pinangahawakan natin ng mga panahon na yun. At katulad lang rin ni Teresita, no, na masaklap yung nangyari sa kanya, na kahit na anak siya ng isang mayamang pamilya, nandun yung trauma sa kanya na kahit pala mayaman ka, may mararanasan kang hindi maganda. May mararanasan kang masaklap sa buhay mo at yan sa Teresita. Na nung panahon pala ng digmaan, ito yung mga naramdaman ng ibang mga Pilipino na walang mayaman, walang mahirap, lahat tayong pantay-pantay. So yun yung kwento ng Pulang Araw. Ang galing ng nire-representa ng bawat karakter na talagang multidimensional ang Pulang Araw. Ito yung storya ng mga taong panahon ngayon, mga Pilipino at Hapones nung panahon noon ang makikita natin. Ang ngayon, ang susunod nating tanong ay para kay Alden mula sa Inquirer.net. So sabi nila, you previously said that you got emotional over a certain torture scene. Aside from this, what were the challenges you faced with Eduardo and how did you move forward from them? Kasi po lang kami as actors, meron po kami mga proseso na bago po namin gawin ang isang eksena, regardless po kung magaan man or mabigat yan, meron kaming prosesong ginagawa. For some reason po kasi, when it comes to the torture scenes, ginawa namin ni Miko yun. And yung sa part din nila Sanya, which is yung sa side naman ng mga comfort zone. Kami kasi ay tinorture sa concentration camp ng mga Hapon sa Fort Santiago yun. So, meron kasing reality aspect yung Pulang Araw. Nangyari siya talaga eh. So, ang mahirap sa akin during that time is yung kung paano kumalas doon sa trauma. Usually kasi on-off ako eh. Hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day. But for some reason, itong Pulang Araw, paulit-ulit nagtatanong yung isip ko. Sabi na, dinanas to ng mga kapwa natin Pilipino. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma kasi yung setup, di ba Mikoy, nasa loob kami ng parang isang dungeon, madilim, mausok, tapos pinapahirapan kami ng mga Hapones. So, it was something that I never knew I would experience while doing Pulang Araw kasi at one point, meron tayong mga kababayan, especially our lolos and lolas or older, na dumaan doon. So, I think, kaya siguro I also consider this project as one of my most important projects for this series because of the legacy that we will be telling, the untold legacy of the Filipinos during World War II. Hindi lang pag-arte ang ginawa niyo, kundi pagsasabuhay ng mga tunay na storya ng mga Pilipino. Okay. Sorry. Nadadama ko, Alden.
Okay. Ito naman, mula sa Tatler Philippines, para ulit sa inyong apat. What interests you the most in this story and your character? So individually, kwentuhan niyo kami sa mga karakter niyo, and why should today's generation know about these narratives? Simula tayo kay David. I played the role of Hiroshi, a Japanese. I think very interesting yung character niya dahil marami siyang internal conflicts. Parang it's quite like a battle between the head and the heart. So, ang pinaka conflict talaga niya is yung kung pipiliin ba niya yung taong mga mahal niya sa buhay, yung mga family niya, si Adelina, di ba? Or yung bansa. So, I think napakaganda nung conflict niya, napakahirap, very challenging. So, I think nung ginawa ko ito sobrang, kumbaga malaking preparation for me. Parang ang daming conflict, ang daming pagpipilian di ba, na napakahirap. So, ayun. Ayun. Ikaw naman, Barbie. Si Adelina. Para sa akin po, ang very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa umpisa po kasi, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang Kuya Eduardo ng maraming buhay, ang saya-saya nilang magkapatid. Alam niyo, parang nasa kanila ang lahat, ganung level of happiness. Tapos, kitang-kita mo yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina. Hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang vaudeville star kasama ang kanyang Ate Teresita. Andun lahat, buong-buo yung childhood niya, ang saya-saya ni Adelina, na hindi mo aakalain na kakayaning lumaban sa gera. At lalaban si Adelina. Abangan. Okay. Alden, Eduardo? Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling ni Barbie po dito, which is siya po ay ginagampanan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aking ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, magkababata po kami apat. Kasama si Teresita at si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi I think siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay, sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag merong dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa agos, which is yung gera. So, ang nakikita kong ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And hindi niya, he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasok sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Lalaban siya kahit buhay pang kapalit. So ang daming instances na ang daming niyang iniwan, kahit ayaw niyang iniwan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila Hiroshi para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan yun. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisihan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman, nung katulad ng sabi ko po kanina, nung una ko pa rin nabasa itong script na to, talagang nagandahan ako. Kasi ito yung pag nabasa mo sa libro, hindi pa ganun yung pakiramdam. Parang hindi pa ganun
kasapat. Yung parang kulang, hindi. Pero yun nga lang, when I played the role of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na-immerse ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima no more. Ganun yung pakiramdam niya na mahalaga para sa ating mga henerasyon ngayon at sa mga susunod pa na malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga dinanas nila ng panahon ng World War II ay hindi talaga biro. Na mahalagang malaman natin at para magkaroon rin tayo ng, alam mo yun, to give respect, to appreciate and to value kung ano yung freedom na tinatamasa natin ngayon. So, para sa akin, yun yung mahalaga para dito, para mapanood nila itong Pulang Araw. Maraming salamat. At talagang kabayanihan in different forms ang makikita natin. Ngayon, para naman kay Barbie at kay Sanya, itong tanong na to galing kay Freebie MNL, TV Manila. How did you prepare for your roles as vaudeville performers? Ayan, medyo light naman, sayaw-sayaw naman tayo. Can you recall a certain moment while taping these scenes that you won't forget? Kamusta ang pagiging vaudeville ng mananayaw? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimulang mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nagre-rehearse kami na may music, tapos magtitingin na kami, ano ko ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya, very memorable din sa akin ang vaudeville at ang tap dance. Para sa akin naman po, nung umpisa talaga namin, maganda rin po, na nangyari, nabuti na lang si Barbie Fortesa talaga yung kasama ko. Napaka-husay. Kapag may nakalimutan, Barbs, ano nga yun? Ganun. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami na parang challenge kasi ito sa amin pareho, na wala kaming idea sa pagta-tap dance. Ang mahirap pa dito, siguro pinaka-naging challenge namin dito, is kung paano kami magta-tap dance, kumakanta habang nagta-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung ano ilalabas namin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paa lang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis, sabi ko nga last time, parang pwede po ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling, pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show nito. So yun po. Grabe, nag-perform kayo sa loob ng performance. Parang doble-doble yung performance inside the... Grabe, ang galing, nakaka-excite. At napanood ko konti kanina habang nag-rehearse. Kaya naman, excited na ako makita nyo rin lahat. Okay, ngayon, isang tanong ulit para sa lahat. Mula kay DJ Yoko-chan. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, panguna. Ano naman? Siguro ba siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience dahil dito sa teleserye na to kumbaga war yun, di ba? And I think now yung mga problema ngayon natin parang minsan kumbaga stress tayo na may problema tayo, but actually during the Japanese period, mas malaki yung mga problema nila. So I think kailangan through this teleserye, natututo tayong lumaban. Yung gaya sa natin yung resilience and na-pick up ko lang yung since pinag-usapan natin yung script. So merong
gaano kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat. Siguro 30 to 40%. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting. Barbie? Sorry. Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts, at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo na-apektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pag-portray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay ang ganda. Ay ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, napakabigat pala. Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Nanlata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mo kumalas kasi lunch break na. Di ba? Kakain ka na eh. So, di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hinga muna ako. Ang bigat kasi, di ba? Kasi di ba sabi sa script, may nagbobombahan sa labas. Sandali lang naman, iinom na ako ng tubig. Yung gano'n. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung gano'n, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off eh. Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kami may ipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya, mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Directong, kwento, tsaka si Sus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko na maayos. Kasi, what if yung eksenang pa lang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun. Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na may deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga yung kagaya ng sinasabi nila at sabi ni Barbie kanina. On and off ka dapat as an actor eh, pero ito meron kang nalibid pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang lalo pag nakukuna namin yung mga bigat na eksena. Naranasan sa mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya?
Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, ano, talagang, alam mo, habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. Siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila ng panahon ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So, yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, diba? So, yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun ang naramdaman ko na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Sabi niya, how do you feel working together again for another historical series? Were there any changes or anything new you've learned about each other? Ngayong pangalawa na itong historical serye para sa inyo. I think one thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... Hindi, I love you yata ako. Yun. Diba? Parang nagulat ako dun sa acting ni Barbie. Parang hindi ko doon experience yung Maria Clara, maging sino ko man, diba? So, yun ang napakagaling kasi ni Barbie Cortez na actress. So ako, marami akong natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? Ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft. At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, hapon pa rin, di ba? So, mahirap talaga yung character niya. Tapos, tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos, natutuwa ako sa tuwing magka-excite na kami kasi nakikita ko yun. Tapos, ang kaibahan naman ni Hiroshi sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Ano sushi-sushi lang? Hindi! Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David ikaw po talaga ang mapapanood natin dito, and I'm just very proud of him. Thank you. Ayan, and how do you think your character will be loved by Filipinos? Siguro masasabi na you will surely love my role here sa Pulang Araw. Kasi I would say na my role here as Teresita is the epitome of courage and survival. Kasi siguro ito yung mas tatawag natin women power sa panahon ngayon na pinakita rin kasi dito ni Teresita kung paano niya nalagpasan at nalabanan yung lahat ng pagsubok noong digmaan. Pinakita niya dito kung paano hindi siya sumuko. Lumaban siya na hindi lang gamit ang sandata, kundi utak at puso. So yun yung matindi para sa karakter ni Teresita na talagang para sa akin, isa yun sa mga katangian ng isang magiting na babae na hindi lang sa panahon noong panahon ng Hapon, panahon ng digmaan, kundi hanggang sa panahon ngayon ng mga makabagong Teresita. Na patuloy na lumalaban, diba, sa mga pagsubok, sa mga pang-aabuso, sa mga pagmamaliit, sa lahat ng pagsasawalang halaga ng kanilang karapatan. So yun yung pinaglalaban ni Teresita. So sana po mahalin niyo si Teresita. Sigurado ako ang bagong henerasyon ng mga
magigiting na babae ay makikita nila ang silbi nila kay Teresita. Ayan. At Prof, kasi yung nagtanong. So, well, basically po kasi, in my character's perspective, when I started to dissect Eduardo de la Cruz, there's so much happening within yung atmosphere of emotions that was involved during the World War II. So, yung nagsimula yung pagkikwento ng storya ng Pulang Araw na very light lang. Wala talaga eh. Hindi mo alam mo na magkakaibigan ng mga Hapon at ang mga Amerikano at ang mga Pilipino during that time. But yung character development kasi ni Eduardo, parang as the story goes along, all of it came from childhood. Nagsimula nung siya'y bata pa, tinakwil ng kanyang ama, tapos nabuhay siya kasama ang kanyang half-sister at namatay ang kanilang ina. And then sa murang edad, si Eduardo, inalagaan na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Yun ang kanyang priority sa buhay during that time. And yung pagkikwento ni Eduardo sa kanyang perspective during that time ng World War II is puro pasakit ang binibigay ng mga dayuhan. Maraming linya si Eduardo na malalim ng hugot. Kagaya lang nung meron na isang line na nag-stick sa akin na hindi ko makakalimutan. Kakashoot lang natin ito, Dre. Sabi ni Eduardo, mabuhay ang Pilipinas na lagi na lamang sinasakop ng mga dayuhan. Kamatayan at kaparusahan ang dapat sa mga hayop na kagaya niya. Tapos kausap niya yung mga Hapon. So I think yung lalim nung despair, nung anger ni Eduardo to all the people who tries to always, sakupin ang Pilipinas is, I think yun ang common sentiments natin as Filipinos. Yun yung lagi nating tanong, bakit ba tayo laging sinasakop? Bakit ba tayo nagpapasakop? And I think, doon ko na-discover na as early as 1940s, we always have that mentality na parang regardless kung maraming sumasakop sa atin, hindi mawawala yung dugo ng pagiging Pilipino sa atin. Na lagi natin ipaglalaban kung ano yung tama para sa ating lahat. And I think that's one of the reasons why I fell in love with the character of Eduardo. Kasi he always fights for something na dapat para sa lahat. Hindi lang kung ano yung sabihin ng ibang lahi or mga dayuhan sa atin na dapat nating gawin. Hindi ganun kadaling nag-pretend si Eduardo. Nilalaban niya. So, yun, ang lalim lang. Ang lalim lang din talaga ng dynamics. Actually, all of us, all our characters represents a certain person in society. Like foreigners, magkapatid, si Adelina, and Teresita, the performers, and all of our cast members here represent someone who have lived during World War II. And I'm just so happy and proud that we are all able to work together in this project. Kasi, parang very brilliantly written to, and at the same time, the messaging of Pulang Araw, hindi lang siya, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang siya teleserye, hindi lang siya historical serie. It's a project, it's a relevant project that will showcase the legacy of the Filipinos during that time. Yung darkest time natin sa history. Feeling ko kahit ngayong 2024, lahat ng miyembro ng present society natin may makikita at makikita sila sa mga karakter na makikilala natin sa Pulang Araw. Okay, ayan. At para sa huling katanungan para sa lahat, hinga na tayo. Ayan, light lang to. Mula sa Malaya, can you share any memorable moment or experience from working on the set of Pulang Araw? Anong favorite niyo? Share niyo naman sa amin. Ang dami. Ako, memorable. Uy, anong pulsa? Pulsa mo dito! Grabe ka sa akin! Tsaka yung, yung excited daw. Excited naman. Siguro hindi ko makakalimutan nung ginawa namin ni Sanya yung Kenpoy. Yung Kenpoy na prod. Medyo kasi, yun na literal na on and off, no, direct. Yung talagang, kasi halos buong araw namin kinunan o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun.
Tapos, syempre, pagod, di ba? So, then, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown na talaga ako. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako automatic siya At ano yun, hanggat nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. So, yun, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience, ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo, makakasama rin namin sa entablado ang aming tatay dito, si Direk Eddie Quezon. Yes. Yan po. Iba pang mga example daw. Makikita niyo mamaya pagka nag-screening tayo. Okay. Ano pong mga favorite moments on set? Kayo? Sa akin, Ayan, sabi ko. sorry, pero sa akin, umpisa, sa akin medyo ayoko munang i-disclose kasi baka mo preempt. Pero masasabi ko lang, napakabigat ng eksena na yun. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagkakat. Magkakat lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na kapag ginagawa naman yung eksena na ito, nakalulog pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, meron ganon. Pawis ng ka-eksena ko, oo, alat B. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, alam mo pakaramdam ko, hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yun yung pakaramdam, feeling ko nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag yung pumikat. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa nakaka-proud na talagang direct thank you. Thank you, Direk, for letting us know kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And dun sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional rin talaga. Na maalat yung pawis. By Barbie Forteza. Yan lang, sobrang. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam. Hindi ko eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta pag #alatb. Okay. Noted. Meron kayo, without spoilers, mga favorite parts. Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set. Para just in case sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang, ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments. Kasi, while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline. Kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive. Kasi sa tabi mo lang. Sas ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So that really adds to the experience of doing this. And yun yung mga na-appreciate ko. And of course, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon. Yung mga ganun scenes. Pero ganun kasi before parang since wala kang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay. But I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ng mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat, talagang kung hindi makikita ang means of
Meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun, yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin. And at the same time, yung time na talagang sasabi na si Eduardo, fully committed na siya sa pagiging Garela. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalyeng yun. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena. To be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil I just love working with Direk Don. Seryoso, I super appreciate him. Like every time after an eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sige siya, very good. Very good tayo dito. So parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap yung teleserye ito, napakahirap ng role ko. So super thankful ako kay Direk. And siguro top of my mind yung scene ko with kay Alvin nung bawal na para sabihin. Basta yun dahil roller coaster emotions like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos nagulgul, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Tapos naging yun. So, I think lahat talaga ng scenes napakaganda for me, pati ang top. Ayun, maraming salamat sa inyong apat sa mga magagandang sagot, malalalim na hugot. Maraming salamat at pinaunlakan niyo kami ng silip sa mundo ng pulang araw. Pero, bago natin tuluyang wakasan ang ating pulong balitaan, tawagin muna natin ang iba pang artistang gaganap sa pulang araw. Ayan, pasalubungan natin ang palakpak